Tara, samahan niyo akong maglakbay pabalik sa nakaraan. Ating silipin ang isang kwento ng pagkakaibigan na sinubok ng panahon, isang kwento tungkol sa dalawang taong naninindigan para sa katotohanan kahit pa ang naging kapalit nito ay ang sarili nilang buhay. So gaano nga ba katapang ang dalawang magkaibigan? Halika't kilalanin natin sina John Huss at Jerome ng Prague, dalawang bayani na isinakripisyo ang lahat para sa kanilang pinaniniwalaan. Okay, paano ba nagsimula ang lahat ng to? Nagsimula ito sa isang lugar na tinatawag na Bohemia, mahigit 600 taon na ang nakalipas. Dito, isang maliit na kislap lang ng katotohanan ang unti-untong lalaki at magiging isang malaking apoy na yayanig sa buong Europa. Isipin nyo, noong mga panahong yon, lahat ng misa at serbisyo sa simbahan ginagawa sa wikang Latin. Halos walang nakakaintindi ng Latin. Kaya ang nangyayari, yung mga aral mismo ng Biblia, parang isang malaking sikreto na mga pari lang ang nakakaalam at nakakapagpapaliwanag. Dito na ngayon papasok si John Huss, isa siyang sikat na mangangaral sa Chapel of Bethlehem sa Prague. At alam niyo ba kung bakit siya dinudumog ng mga tao? Kasi ginawa niya ang isang bagay na simple pero sobrang mapanganib noon. Ipinaliwanag niya ang Biblia sa sarili nilang wika. Sa wakas, naintindihan ng mga ordinaryong tao ang salita ng Diyos. At alam nyo, lalong lumakas ang loob ni Huss dahil sa dalawang larawang ito na gawa ng mga artistang Ingles. Grabe ang epekto nito Sa isang iglap, kitang-kita ng mga tao ang pagkakaiba. Yung simple at mapagkumbabang pamumuhay ni Kristo kumpara sa sobrang karangyaan at kapangyarihan ng Papa. Para kang binuhusan ng malamig na tubig. Dito lalong nag-alab ang puso niya na magsalita. Pero hindi nag-iisa si Huss sa laban na to. Hindi nagtagal, isang matalik na kaibigan ang sumama sa kanya. Si Jerome, isang napakatalinong iskolar, at naging kakampi niya sa paghingi ng pagbabago. Sila yung tinatawag na perfect tandem. Magkaiba sila ng ugali, pero iisa ang puso. Si Jerome, siya yung magaling magsalita, yung maapoy. Si Huss naman siya yung kalmado, matatag, at yung sinusunod ng lahat. Silang dalawa ang naging boses at lakas ng kanilang kilusan. So ano ba talaga yung mga tinututulan nila? Simple lang naman ang punto nila. Itinuro nila na ang Biblia dapat ang pinakamataas na gabay ng isang tao, hindi ang kung ano-anong utos ng simbahan. Tinuligsa rin nila yung pangbenta ng kapatawaran na parang nabibili ang kaligtasan. Imagine, babayaran mo yung simbahan para mapatawad ka? Para sa kanila, mali yun. Siyempre, dahil sa mga turo nilang ito, kumalat na parang apoy ang mensahe nila. Pero, kasabay nito, lumakas din ang galit ng mga makapangyarihan. At alam naman natin, kapag ginalaban mo ang mga nasa pwesto, delikado yan. Dahil nga lumalakas na ang impluwensya nila, ipinatawag si Huss sa isang malaking pagpupulong sa Constance. Ang utos, ipaliwanag mo yung mga turo mo. Pero para hindi siya matakot, mismong si Emperor Sigismund ang nagbigay sa kanya ng Safe Conduct, isang sulat na nagsasabing protektado siya at walang pwedeng manakit sa kanya. Pero ramdam na ni Huss na may panganib. Bago pa man siya umalis, sumulat siya sa mga kaibigan niya. At sa sulat na to, parang nagpapaalam na siya, nakahanda na siya sa kahit anong mangyari, kahit pa sa kamatayan. So ayun na nga, dumating si Huss sa Constance. Buong-buong tiwala niya sa pangako ng emperador. Dala-dala niya yung safe conduct kaya iniisip niya ligtas siya. Pero hindi niya alam, isang malaking patibong pala ang naghihintay sa kanya. Pero biglang nagbago ang ihip ng hangin. Yung konseho, may ibang plano. Sabi nila, ang pangako sa isang erehe o kaaway ng simbahan ay hindi raw kailangan tuparin. At ganun na lang yon. Yung pangako, binasura lang. Agad-agad siyang inaresto at itinapon sa isang napakarumi at madilim na kulungan. Dito na ngayong susubukin ng tunay na tatag ng magkaibigan. Hinarap sila sa isang napakabigat na pagpipilian. Itakwil nyo ang lahat ng pinaniwalaan nyo o harapin ang kamatayan sa pamamagitan ng pagsunog ng buhay. Grabe yung ginawa nila para lang sirain ang pagkatao ni Huss. Isiping mo, pinasuot siya ng damit ng pare, tapos hinubad yun isa-isa at bawat peraso may kasamang sumpa. Tapos, pinutungan siya ng koronang gawa sa papel na may drawing ng mga demonyo at may nakasulat na pinuno ng mga erehe. Sinubukan talagang durugin ang kanyang dangal. Pero imbis na masira, tingnan nyo ang isinagot niya. Talagang pambihira ang tapang niya.
Pagkatapos nun, dinala na siya sa tulos kung saan siya susunugin at habang nilalamon na siya ng apoy, ang huling narinig mula sa kanya ay hindi sigaw ng sakit kundi isang awit ng pupuri. Habang nangyayari yan kay Hus, kumusta naman ang kaibigan niyang si Jerome? Si Jerome, na sumunod sa Constanza para sana tulungan si Hus, ay hinuli rin. Ikinulong siya at itinali sa isang napakasakit na posisyon, halos hindi makagalaw. Ang pagkain niya, tinapay at tubig lang. At alam nyo, sa sobrang hirap, sa sobrang sakit, at sa bigat ng pagkawala ng kaibigan niya, bumigay si Jerome. Nanghina ang loob niya. Tao lang din siya. Sa isang sandali ng takot at kahinaan, pumayag siyang itakwil ang lahat ng kanilang ipinaglalaban. Pero sa katahimikan ng kulungan, kinain siya ng pagsisisi. At dito nyo makikita yung tunay na tapang. Hindi niya kinaya ang konsensya niya. Muli siyang humarap sa konseho, pero this time buo na ulit ang loob niya. Binawi niya yung pagbawi niya at buong giting niyang ipinagtanggol ang kanyang kaibigan at ang katotohanang pinaniniwalaan nila. At dahil doon, hinarap niya ang kamatayan sa parehong lugar kung saan namatay ang matalik niyang kaibigan. At tulad ni Hus, hinarap niya ito ng walang takot. May kapayapaan at kagalakan pangaraw sa kanyang mukha hanggang sa huling sandali. Akala ng mga umuusig sa kanila, tapos na ang kwento. Na sa pag-abo ni Hus at Jerome, abo na rin ang kanilang mga ideya. Pero doon sila nagkamali at malaking-malaki ang pagkakamali nila. May isang panaginip si Hus na parang naging propesiya. Napanaginipan niya raw na yung mga larawan ni Kristo sa kapilya niya, binura ng mga pinuno ng simbahan. Pero pagkatapos, nakita niya na mas maraming tao ang nagpinta ulit nito at mas matingkad at mas maganda pa ang kulay. Isang patunay na ang mensahe niya ay hindi kailanman mabubura bagkus ay lalo pang lalaganap. Yung mga abo nila itinapon sa ilog na umagos papunta sa karagatan. Ito mismo ang naging simbolo ng kanilang pamana. Yung sakripisyo nila naging parang mga binhi na ikinalat ng dagat sa buong mundo na nagbunga ng hindi mabilang na mga bagong tagapagtanggol ng katotohanan sa mga sumunod na henerasyon. Ang kwento ni Hus at Jerome ay isang napakalakas na paalala sa atin na ang tapang ng dalawang magkaibigan na ang tanging sandata ay ang kanilang paniniwala ay kayang-kayang baguhin ang mundo. At iniiwan tayo nito ng isang tanong para sa ating panahon ngayon. Anong mga katotohanan ang handa nating ipaglaban at panindigan?